Magandang araw mga bossing. Ito na naman po ang inyong boss Dada. Tayo na naman po ay nandirito ngayon upang maghatid ng mga balitang nakakainit ng ulo. Another day, another uratan session with yours truly, Boss D. Kamusta naman ang ating mga buhay-buhay? At katulad ng ating sinasabi, ang tinik sa lalamunan ay nandirito na naman. Ang tinik sa lalamunan ng lahat ng mga kawatan, ng mga kriminal, kidnapper, mandurugas, mandarambong, magnanakaw, mga hayop, switik, mga kuto, surot, mga engkanto, mga demonyo, Santanas, Judas, Barabas, Hestas. Ito na naman tayo. Pasakitin na naman natin ang mga ulo nila. Ayan mga bossing, at kamusta naman ang ating mga buhay-buhay? Siyempre ito, malungkot pa ba kayo? Malungkot pa ba kayo? Napakaganda ng mga development ng ating mga nangyayari sa bayan natin, at unti-unti na expose na po ang mga komunista diyan sa gobyerno sa pangunguna ni Pangulong Bongbong Marcos. Pero bago yan, syempre, bigay-pugay muna tayo sa lahat ng mga bago nating subscribers. Welcome to the Budol Club. Welcome sa kulto ni Boss Dada. At sa lahat ng mga lumang subscribers na natin na hindi pa rin bumibitaw, na mga walang takot mag-comment, walang takot mag-like at mag-share, ay magandang araw sa inyo. At yung mga kababayan natin banateros dyan sa Amerika, magandang umaga, magandang araw sa mga kababayan natin dyan sa Middle East at Europe. Naku po, Ramadan na. At Luzon, Visayas, Mindanao, magandang hapon. At syempre mga kababayan natin dyan sa The Hague, sa the Netherlands, magandang araw sa inyo. Alagaan nyo ang tatay natin, ha? Alagaan nyo ang tatay natin, ha, na nandiyan dyan ngayon. Kasi po, kaninang mga bandang alas 8 ng umaga, ang ating pinakamamahal na Pangulo ay lumapag dyan sa Dubai. Pero hindi yata siya dyan sa may international airport lumapag. Marami din mga kababayan natin Pilipino nag-message sa akin na pumunta sila sa airport to show support kay Pangulong Duterte. Abay, syempre, pero matagal siyang nag-layover. Supposedly, ang layover lang nila, mga isang oras lang kasi karaniwan yan, refueling lang yan Tapos, since high profile yung kanilang sakay, dapat yan alis kagad. Pero, medyo bagsak yung glucose level ni Pangulong Duterte kasi nga, in-advise siya ng kanyang pamilya, do not take anything from the plane. Huwag kang iinom, huwag kang kakain ng pagkain nila kasi nga delikado talaga itong ganitong sitwasyon. Extraordinary rendition, totoo yan mga bossing. Kung alam nyo, maswerte si Pangulong Duterte, maswerte tayo, sinamahan ni ES Medial Dea si Pangulong Duterte. Kung hindi, naku po, baka wala na yan ngayon. Wala na yan ngayon. Lamay na tayo. Kasi ganyan talaga plano nila. Pinakamadali para matapos ang problema is eliminate the problem. Sino bang problema ng mga putang ina? Si Pangulong Duterte. How do you solve the problem if your problem is only one person? Lasunin mo. Di totoo yan, ha? Nangyayari yan. Yan nga yung isa sa mga kinakatakot ni Pastor Apollo Kibuloy noon kasi nung siya tinatrabaho siya ng FBI, ang ginagawa kay Pastor Apollo Kibuloy, nilalason siya ng mga tanim nila. Yung mga tanim ng FBI na mga spy sa loob ng simbahan ni Pastor Apollo Kibuloy, yung mga malalapit na tao pa naman sa kanya, yung mga na-offeran nila at na-lansin nila,
Yun pa yung lumalason kay Pastor Apollo Kibuloy. Kaya pala daw timpla ng kape. Unti-unti pala pinapatay na si Pastor Kibuloy. Buti na lang, malakas ang kapit ni Pastor Apollo Kibuloy at mahal siya ng langit. O kaya, ayan, hindi siya nadali. Oo, hindi siya nagurgur netong kupal na itinanim ng Amerika dyan sa kanyang simbahan na ngayon ay nung nabisto niya, napakarami ng ninakaw. Nung mabibisto na nila, tumakas na, nagpa-asylum na sa Amerika. Paano natin nalaman? Merong mga may mga text messages. Oo, nagkaroon ng access yung council ni future Senator Kibuloy na makakuha ng access, ma-access yung cellphone noong Mokong. Nakita doon lahat ng plano, pati yung panlalason. So ganyan din ang gagawin kay Pangulong Duterte. Hindi nga alam kung saan dadalhin hindi ba? Tinatanong saan dadalhin, basta hindi alam. Palis na lang yung aeroplano, hindi alam kung saan pupunta, basta ang lapag Dubai. Pero mabuti na lang at napayagan si Mijaldea, binudol. Binudol pa daw mga kababayan itong si Pangulong Duterte nitong PNP. Sinabi na may nakasakay daw na abogado. Doon sa tawag diyan sa eroplano. Yung pala wala. Wala pala. Pagsakay daw nila doon, mag-isa lang si PRD. Kung hindi sumama si Mijaldea, wala na. Mag-isa lang ang Pangulo natin Duterte. Anong plano nila? Bakit nila gustong gawin yan? At saka, dapat talaga may proseso yan . Di ba? Nakita nyo yung nangyari kay Congressman Arnie Tevez, di ba? Ano yung nangyari kay Congressman Arnie Tevez? Interpol din yun. Nakipag-cooperate ang Interpol at ang local police ng Timor-Leste. Anong ginawa? Nung nahuli ba, inuwi ba sa Pilipinas kagad? Di ba hanggang ngayon di pa nauuwi? Bakit? Kasi merong local process ang Timor-Leste at kailangan po respetuhin yun ng Interpol. Pwede mag-issue ang Interpol ng warrant of arrest. Pwedeng arestuhin yung may warrant of arrest. Pero hindi nila dapat kunin basta-basta. Kasi kapag hindi sumunod sa proseso, putang ina, kidnapping yan. Kidnapping malala yan. Kita mo. Anong nangyari kay Arnie Tevez? Nung nahuli siya kasama Interpol. Kasama ang Interpol. Nung hinuli si Arnie Tevez. Dito sa Pilipinas, may Interpol na kasama? Meron meron kasama na taga ICC? Wala. Ito ang nangyari rito. Gamit yung warrant of arrest na nakalagay sa cellphone, hindi mo ma-verify whether totoo yan o hindi. Kasi pag chinek mo sa ICC, wala. Pag chinek mo sa chinek mo sa tawag dito sa yung Interpol, wala ding red notice. So ano yung pinapakita ni Torre? Pwedeng peke yun kasi wala Nito na lang umamin yung ICC na meron nga silang in-issue. Pero questionable yun. Siyempre, hindi ka sasama. Ngayon, kung persahan kang sinama, putang ina, hulid up yun. Ang tawag doon, kidnapping na yun. Ganun na yun. Kidnapping yun. So, anong ginawa kay Arnie Tevez? Dinala si Arnie Tevez saan? Sa otoridad, sa pulis. Kinulong muna siya. Tapos, humarap siya sa kaso doon sa Timor-Leste. Dapat ganun. Wala siyang kaso Wala siyang kaso sa Timor-Leste. Pero dahil merong gustong humuli sa kanya, may kaso siya sa ibang bansa, dinitain siya doon. Tapos, dininig ngayon nung korte yung kaso niya. Ang pangunahing hakbang, mga bossing, extradition treaty. Extradition, i-extradite siya sa Pilipinas. Anong nangyari? Hanggang ngayon, meron pa yang hearing. May hearing pa. Hanggang ngayon, si Arnie Tevez hindi pa rin nauuwi dito. Interpol din yan
O, tapos kaso din yan sa ibang bansa din. O, hindi ba? So, ano nangyari? Hanggang ngayon, si Arnie Teves naka-house arrest na. Hindi pa na-extradite. Bakit? Kasi hindi sumunod yung gobyerno sa protocol ng extradition. Kailangan dumaan sa proper channel. Kailangan dumaan sa embahada ng Pilipinas sa Timor-Leste at kailangan yung petisyon nakasulat sa Portugis. O hindi nila sinunod. Nag-ano sila, email lang yata tapos English pa. Hindi sila sumunod. So nakalaya yung tao. Nandoon ngayon sa Timor-Leste, hindi pa napapauwi dito. Ito, Pangulong Duterte, ito dapat ganun din ang nangyari. Okay, so ang nangyari niyan, Interpol, through police, o kinuha ng police, dapat yan, itinurn over ng police. Saan? Ikinulong muna dito, i-detain dito sa Pilipinas, and then haharap siya sa korte. Para yung mga legal remedies na pwede niyang i-exhaust, dahil karapatang pantao yan na ikaw meron kang mga legal na mga pwede mong i-utilize para ikaw ay halimbawa meron kang motion, meron kang apila o ganito ganyan. Kung ginulpi ka, pwede ka magreklamo agad-agad, di ba? So haharap muna siya sa korte dito at pag-uusapan yung pagpapadala sa kanya doon. Hindi yun yung utang na kuha tas kidnap, daling na kagad doon. Hindi yun ganun. Maling-mali yun. Halatang minadali. Halatang shortcut yung proseso. Tinanggal siya dito sa Pilipinas, tinurn over kagad siya doon. Maling-mali yun. Tapos pagdating doon, another thing, pagdating doon, babagsak siya doon sa kung saan siya i-detain, kung saan siya ihihiring. Babagsak siya doon, tapos hihiring muna, titingnan muna, proper ba yung procedure ng pagkaka-aresto? Siya ba ay legal na inaresto? Hindi ba nalabag yung kanyang karapatang pangtao? Lahat ba ng legal remedies na-exhaust niya, na available sa kanya within the bounds of his rights? Na ano ba niya? Na-exhaust ba niya? Di ba nalabag yung pagkatao niya? Di ba siya nasaktan? Hindi ba siya ganito, ganyan? And then, saka pa lang magsisimula yung hearing na yan sa ICC. Kaya nga matagal talaga yan. So, hindi nasunod yung mga protocols na yan. Wala. Paglapag ng eroplano, he was denied of his una counsel. He was denied of medical care. He was denied to see his immediate family. He was denied sa lahat ng mga nire-request niya. He was harassed. Tinatanong niya anong kaso niya, yung nag-aaresto, hindi masabi sa kanya anong kaso niya. Tinatanong sa kanya kung anong nagawa ko, walang magawa yung walang sagot yung umaresto sa kanya, basta lang hinaharas sila. Binabalasuba sila, kinukupal sila. Sanay mangupal itong general na ito. Doon pa lang sa KOJC, demonyo na ugali nito. Sabi ko nga sa inyo the problem here is we underestimated etong mga Marcos. Akala natin, alam natin demonyo sila. Alam natin walang kwentang mga tao yan. Alam natin mga korap yan. Alam natin mga salot ng lipunan yan. Pero hindi natin ine-expect na sobra pala sa pagkasatanas ito si Bongbong Marcos. Paano mo nasabi? Mas inonor niya yung treaty natin sa Interpol na hindi natin kalahi kesa tumanaw ng utang na loob sa mga Duterte dahil ang Duterte ang nagtrabaho sa bayan, ibinalik yung dignidad ng mga pulis, sundalo. Duterte nagpalibing sa kanilang tatay. Duterte hindi sila ginudge. Pinabayaan ng mga Duterte na ma-redeem nila yung kanilang pangalan. Ang KOJC, sabi ko nga sa inyo, nung nagawa niya yun sa KOJC, akala ko yun na yung pinakasatanas na kaya niyang gawin. Mantakin mo si Pastor Apollo Kibuloy, tumulong sa kanya sa kampanya, pinagamit yung resources, isinalba yung debate niya.
Kahit yan si Boying Rimulya, ang laki ng utang na loob sa KOJC. Pero anong ginawa? Noong mga panahon na nahuli yung anak niya ng droga, tapos kinakatay siya ng mga media. Anong ginawa niya? Lumapit siya kay Pastor Kibuloy. Humingi siya ng tulong. Humingi siya ng one-on-one para makapaglabas siya ng kanyang statement na hindi tinitwist ng media. Oh, anong nangyari? Na-dismiss yung kaso ng anak niya. Oh, tapos anong nangyari? Binuhay niya yung kaso ni Pastor Apollo Kibuloy. Pinakulong na si Pastor Apollo Kibuloy. Putangin na ganito ka-demonyo mga yan. Ganyang kasatanas ang mga hinayupak na yan. Oo, kaya sino pa maniniwala sa mga punyeta na yan? O tingnan nyo ngayon, ginawa ni General Torres sa may KOJC. O tingnan mo ginawa niya, pambababoy sa dating presidente ng Pilipinas. O dagdagan ko na yung init ng ulo ninyo. Sige, tapusin na natin tong ating problema. Dagdagan ko yung init ng ulo nyo, mga bossing, ha? At wait lang. Ayan, wait. Ayaw naman. Niloop na lang natin. Ayan. O, sige. O, ito. Dagdagan natin yung init ng ulo ninyo. Oo, tingnan ninyo, ha. Again, sino ba si Pangulong Rodrigo Roa Duterte? Si Pangulong Rodrigo Roa Duterte ang nagpaunlad sa siyudad ng Davao. Marami nakakilala sa kanya sa Davao. Hindi lang sa Davao, buong Mindanao. Actually hanggang Visayas. Naging terror si Pastor si Pastor tuloy. Naging terror si Pangulong Rodrigo Duterte sa mga kriminal, mga adik, mga sindikato, mga terorista, komunista sa Mindanao. Yan ang mga nagawa ni So ang magulong Davao, napaunlad niya. Isa ang Davao sa pinakamaunlad na syudad. Isa ang Davao sa pinaka-safe na syudad sa Asia at sa Pilipinas, number 1, safest. Isa ang Davao sa pinaka-advanced. Meron silang 888, meron silang 911. Sila yung napakagaling ng kanilang mga disaster response. Ang Davao City po under Pangulong Duterte at lagi po silang nananalo sa yung DCPO, Davao City Police Office. Pagka nagko-competition lahat ng city police offices sa buong Pilipinas, laging nagcha-champion ang Davao City Police Office. Merong mga taon, at least 3 taon na dire-diretso na hindi na sila sinasali. Kasi nga, sila lang lagi nananalo. So ngayon, iba naman yung manalo, hindi na sila sinali, in-exempt na sila. Ganon kagaling mamuno ang mga Duterte sa Davao. Kung makakarating po kayo sa Davao ngayon, makikita nyo kung gaano kadisiplinado yung mga tao. Meron sila diyang sinusunod na speed limit. Napakalinis ng kanilang syudad. Yung mga kable na nasa ibabaw, unti-unti nilalagay na nila sa ilalim. Para ka na nasa Amerika, pwede ka na magsaranggola, hindi nasasabit sa mga kawad ng kuryente. Iwas na rin sa jumper. Napakayaman ng kanilang turismo, napakayaman ng kanilang syudad. Actually, wala kaisa-isang syudad sa Pilipinas na walang utang. Zero debt. Umalis si BP Sara nang binayaran niya lahat ng utang ng Davao. Ngayon, self-sufficient ang Davao. Napakaganda ng Davao. Talagang naayos simula nung naging mayor si Pangulong Duterte. Ngayon, nagpresidente si Pangulong Duterte sa kagustuhan ng mga Pilipino. Ayaw niya kasi matanda na siya. 70 years old na siya nung siya yung maging presidente. So, matanda na siya. Gusto niya sana niyang mag-retire. Napinipilit natin siya pero ayaw kasi nakilala siya nung binanatan niya yung mga smuggler sa kanyang lugar. Naubos kasi lahat ng kriminal dyan. Walang adik, mantakin mo, walang adik dyan.
Walang casino dyan nun. Walang sugal-sugal dyan nun. Oo, nagkaroon na lang ng mga legal na mga casinos dyan, pero walang mga sugal na alanganin dyan. Talagang nagtitiptoe yung mga tao. Makikita mo yung mga taxi dyan, talagang aabutan ka ng sukle. Walang nangungontrata dyan. Bawal manigarilyo sa public places. Talagang huhulihin ka kahit sino ka. Oo, ganyan sa Davao City. At marami pang iba. Napakarami pang pwedeng ipagmalaki sa Davao. Nandiyan dyan pang Prayer Mountain, Glory Mountain, ang KOJC, nandiyan dyan din sa Davao City na ang ganda-ganda-ganda talaga. Disiplinado lahat. Police. Police, yung LGU, walang mga kurakot dyan. Walang mga nangungontra-ngontrata dyan. Walang ganun dyan. Tingnan mo mga Duterte, sa tagal nilang hawak ang Davao City, nakita mo ba sila mga naging bilyonaryo sila? Si Pangulong Duterte, nakita mo ba na naging sobrang bilyonaryo, naging presidente pa yan ng Pilipinas? Wala. Hindi na nakuha sa kanila ang posisyon ng pagka-mayor, vice mayor dyan sa lugar na yan dahil nga natuwa ang mga tao. So mahal ng tao ang mga Duterte. Ngayon, pumunta si Pangulong Duterte sa national. Ayaw niya pero pinilit natin. Sige, ito ang mga pangako ko ha. Gusto niyo akong maging presidente? Sigurado kayo. O sige, dadaling ko yung ginawa ko sa Davao. Ano ba ginawa ko sa Davao? Mahigpit ako sa Davao. May curfew ako. Bawal ang videoke. Bawal ang paputok. Bawal ang away-away. Bawal ang ganito. Ako lang ang masusunod. Bawal ang maraming siga. Ako lang dapat siga. Bawal ang maraming loko-loko. Dapat ako lang ang loko-loko. Oo, ngayon, mabilis kong uubusin yan, ha? Magiging madugo ang aking pagiging presidente. Papatay ako ng maraming kriminal. Okay lang sa inyo? O, hindi ba? Binoto natin. Di ba? Pinangako niya. O, anong ginawa niya? Nag-deliver siya. O, pinatay niya lahat ng mga adik kriminal. Oo, basta yung mga legal ha. Lahat ng pulis, tinaas niya yung sweldo ng pulis, tinaas niya sweldo ng sundalo, tinaas niya yung moral. Tinaas niya yung moral. Tinaas niya yung moral ng mga pulis, tinaas niya yung moral ng mga sundalo para hindi na sila dumiskarte. Para hindi na sila mangatkong, hindi na sila mangurakot, hindi na sila magnakaw. Ngayon, anong nangyari? Ano ang kapalit ng lahat ng nagawa ni Pangulong Duterte? Hindi na natin iisa-isahin kasi hindi tayo, baka abutin tayo 3 oras. Hindi pa natin maisa-isa. Pero ilan lang yan sa mga importanteng nagawa ni Pangulong Duterte. Kaya mahal na mahal siya ng Pilipino. Mahal siya ng mga OFW. Mahal siya ng lahat ng probinsya sa buong Pilipinas. At pati yung mga ibang lahi na bibilib sa kanya. Yung ibang mga leaders wants to shake hands with him. Wants to have a picture with him. He is such a rock star during ng time na siya ay presidente. Lahat yan, sila Barbers, mga kiss-ass yan. Si Barbers, lahat yan, sila Chua, sila Abante, putanginan yan. Parang sumasamba kay Duterte lahat yan nun. Ito si General Torre, kasama pa nila yan sa NTFL CAC noon na lumalaban sa mga komunista. Si Browner, partner pa yan ng SMNI. Ayan, si Browner, kapartner pa yan ng SMNI. Meron pa silang commitment sa isa't isa na magtutulong sila na uubusin nila yung insurhensya. Partnership. Pero anong ginawa nila sa SMNI, mga bossing? Walay. Dinurog nila, hindi ba? Matapos makatulong sa gobyerno, ganun ang ginawa nila. Now, how are we giving respect to Pangulong Duterte? Nakita nyo yung nangyari sa Hong Kong? Grabe. Talaga naman, nagiiyakan pa yung mga tao. Mahal na mahal si Pangulong Duterte. Maraming salamat, Pangulong Duterte. Ang dami mong nagawa sa bayang Pilipinas. Salamat, Pangulong Duterte. Kahit ang hina-hina mo na. Pero nandiyan ka pa rin para sa amin. Nagtatrabaho ka. Anong sabi ni Pangulong Duterte? Hanggang sa huling hininga ko, I will serve the country. And if I will die tomorrow, gusto ko lang na malaman nyo na mahal ko kayo at minahal ko kayo at wala akong ibang ginawa kundi magtrabaho para sa inyo. That being said,
That being said, tingnan ninyo kung papaano siya itrato at tinrato ng pulis, ng militar, papaano siya pinagbigyan ng pugay. Kung tayo, mahal na mahal natin si Duterte, kulang na lang patayuan natin siya ng rebulto sa sakripisyo niya sa bayang Pilipinas. Tingnan nyo kung papaano siya babuyin the very same people na kasama niya noon sa paglaban sa krimen, the very same people na gumagawa noong tokhang, the very same people na nag-abuso doon sa mga biktima ng tokhang na di umanong sinasabi nilang may war against, yung crime against humanity. Tingnan nyo yung ginawa ng kapulisan, kasundaluhan na inangat ni Pangulong Duterte yung kanilang buhay. Inangat yung kanilang sweldo para lang hindi na sila mangulimbat. Tingnan nyo how they treated PRRD. And the reason why ipinakikita ko ito sa inyo, because I want you to remember this, never forget this, and channel all our anger, channel all our frustrations, channel all our prayers para manalo itong mga kandidato natin sa PDP. A vote for alyansa is a vote for tyranny. A vote for power abuse. A vote for mga ganitong kriminalidad. Panoorin natin at sama-sama tayong maiyak. May sasabihin na. Ito yung sinisigaw ni Hanilet. Ito pa ang igaganti nyo sa presidente nyo. Presidente pa rin natin to. Even if retired na ito, even if hindi na siya presidente, he is still afforded with courtesy, with respect. Kumbaga, we should handle him with care. In the first place, PRD is vulnerable. He's 80 years old already. Ang tanda na nito, may sakit na. Inalay ang buhay sa bayan. Tapos ganito tatratuhin siya at yung kanyang pamilya na walang mga kaso sa Pilipinas ng the very same people na pinrioritize niya. Pulis at sundalo. How dare you? Shame on all of you. Shame on the uniformed personnel of the military. Shame on the uniformed personnel of the Philippine National Police. And lahat kayong mga opisyal. Shame on all of you. Mama, kalma na. Doing orderly calls. Yang mga ganun na reaction, expected video yan kasi pamilya. O kayo nga sundalo, kasi kayo ko nahuli, ganun ang pamilya. Ayan sabi niya o kayo mga sundalo, alam nyo naman yan eh. Kahit kayo, pamilya ko yan eh. Natural, magagalit yan, hinuhuli nyo ako. Di naman ako kriminal. Di pa naman ako guilty. Beyond reason, hindi pa naman ako katulad ni Castro na guilty na ng child abuse. Ako'y kinakasuhan pa lang, hindi naman dito sa Pilipinas. Kinakasuhan ako ng mga ibang lahi. Sino bang amo natin? Sino ba nagbabayad ng buwis natin? Putang ina nyo. Sino ang nagbabayad ng mga buwis? Amerikano? Mga European? Hindi ba ang nagbabayad ng buwis tayong mga Pilipino? O bakit kailangan natin sumunod sa ibang lahi? Bakit kailangan natin na
na magpaalila sa ibang lahi. Ang tagal na natin, mantakin mo. Sinakop tayo ng mga Espanyol, binaboy tayo. Sinakop tayo ng mga Amerikano, binaboy tayo. Sinakop tayo ng mga Hapon, binaboy tayo. Mantakin mo. So ano na tayo? Meron na tayong independensya. Tayo ay malaya ng bansa. Wala namang sumasakop sa atin pero nagpapasailalim tayo sa rule ng ibang korte, ng ibang lahi. Anak ng tinapay, di ba? Taxpayers' money gagamitin mo para ipamigay yung Pilipino na nagtrabaho ng maigi para sa bayang Pilipinas. Pamimigay mo sa ibang lahi, putang ina nyo. Hindi kayo nahihiya sa mga sarili nyo, mga buwaka ng ina nyo. Hindi kayo naawa sa bayan natin Pilipinas, putang ina. Ang tagal na tayong ginagahasa ng mga ibang lahi. Tapos ngayon, putang ina, tayo pa ang pumapayag na gahasain tayong ulit ng ibang lahi. Tang ina nyo. O, tingnan ninyo, anong sinasabi niya? May pamilya din kayo. Kung kayo gawin sa inyo to, natural magagalit din pamilya nyo. Huwag nyong personalin yung anak ko, pati yung asawa ko. Natural. Ayaw nila na mailayo ako sa kanila. Meron akong mga gustong mangyari, sasama naman ako. Pero meron muna akong mga gustong mangyari. Kailangan ko muna, karapatan ko na questionin kayo. Karapatan ko na due process. Karapatan ko na mag-appeal muna sa Korte Suprema kung saan man. Huwag niyo muna akong dalhin doon. Kasi, ba't ba tayo nagmamadali? Ano bang hinahabol nyo? Pwede naman bukas, pwede sa isang araw. Sasama naman ako, hindi naman ako makakatakbo. Hawak nyo na ako Bakit kailangan nyong magmadali at dalhin ako doon? Magkano ba? Di ba? Ano bang deal? Mama, kalma ka na. Dito ka. Tapos itong mga putangin ng mga pulis na to, iyak-iyak pa kunyari. Iyak-iyak kayo kunyari pero hinahablot niyo yung mag-ina. Kilala man ninyo ako. Ayan, no, nagtrabaho man tayo lahat sa gobyerno, kilala nyo naman ako. Para sinasabi nga ni Pangulong Duterte, ano bang ginawa kong mali sa inyo for you to treat me like this? Anak nyo ba yung mga napatay sa war on drugs? Bakit nyo kailangang itrato ng ganito? Sana naman, ako'y dating presidente, ako'y dating piskal, ako'y dating mayor, ako'y dating congressman. Deserve ko naman siguro yung respeto, no? Baka naman pwede. I'm not asking too much. I just want due process. Sasama ako sa inyo. But I want due process. Hindi ka na niya masabi kung ano ang krimen ko. Teka lang ha. Tiplahin mo ang batas. Hindi naman ako kriminal na basta-basta na lang taputin mo. Ayun, no, timbangin mo yung batas. Hindi naman, sabi kasi nila sumusunod lang ako sa utos. Putangin lang yan. Sabi ko nga sa inyo, kung ikaw si Hitler ka, gusto ko pumatay kayo ng maraming mga Hudyo. Ginawa mo. Puta, anong tawag sa'yo? Nung panahon ni Hitler, nangyayari yan. Pero ngayon, meron na tayong freedom of choice. Inuutusan ka na gawin mo yung illegal. Dapat sumusunod ka doon sa lawful order. Hindi ka dapat sumusunod doon sa mga unlawful orders. Kasi pag sumunod ka sa unlawful order, ibig sabihin, kriminal ka. Ibig sabihin, satanas ka. Pilipino ako. Yun ang sinasabi ni Pangulong Duterte. Pilipino ako. Dati ang presidente. Kilala nyo naman ako. Hindi nyo masabi kung ano yung kaso ko. Tsaka nagmamadali kayo na dalhin ako doon. Mayroon pa nga akong mga petisyon. Baka naman pwede. Anuhin natin. Antayin naman natin na ma-exhaust ko naman yung mga karapatan ko. Respeto pagka-presidente ko. Hindi nyo man lang nirespeto yung pagka-presidente. Grabe yun ha. Para hingin mo pa yun. Kasi nga, putang na grabe na tong mga to. Para na silang walang Diyos.
Ayan o, tinan mo, binibigyan ng upuan. Anong ginawa ni Torre? Ayaw niyang paupuin. Bawal nang matagal na nakatayo si Pangulong Duterte, 80 anyos na yan, pauupuin nila, ayaw niya. General Torre, matanda ka na rin. Sooner or later, aabot ka rin sa edad na yan na hindi mo na kayang tumayo. Kung ayaw mong gawin sa'yo at mangyari sa'yo, pagtanda mo, sana naman, kahit papaano, bigyan mo naman ng galang yung presidente natin. Mas maraming nagawa yan sa buhay niya kaysa sa'yo. Mas kailangan namin si Pangulong Duterte kaysa sa'yo. Ayan o, ayaw niyang paupuin. Huwag yung ipitin. Nakamakalakad. Ayan o, sila ni Pajardo o. Oh, gusto niya ni paupuin sa wheelchair para makuha na nila. Malas ko naman. Yun ang pinakamasakit doon. Napakamalas ko naman. Alam mo, yung sinabi ni Pangulong Duterte yun na hindi niya man lang irespeto yung pagka-presidente ko. Napakamalas ko naman. Alam mo yun, ang malas mo talaga, Pangulong Duterte. Kasi lahat ng mga nakapaligid sa'yo, ginamit ka lang eh. Napakamalas mo kasi, putang ina. Binuhos mo lahat ng buhay mo para sa walang kwentang bansang Pilipinas na to. Sobrang walang kwenta ng putang inang Pilipinas. Sabi ko nga sa iyo, ito yung mga panahon na I am not proud to be a Filipino. Pag nakikita ko to, hindi ako proud na Pinoy. Bakit? Putang ina. Yung ibang bansa, kalaban nila ibang bansa. Yung ibang lahi, kalaban nila yung ibang lahi. Putang ina, dito sa atin, sarili mong lahi, binababoy ka, sarili mong lahi, ipinamimigay ka sa kalaban. Tang ina mga traidor. Putang ina, sabi ko nga sa'yo, ang titigas ng mga muka netong mga nandirito na they did not afford si Pangulong Duterte due process, respect. Respeto man lang sana eh. Kahit man lang sana respeto. Kahit na sana, itong mga ginagawa nyo na to, mali. Sana man lang nirespeto nyo yung tao. Galing ako fiscal. Tapos ganito yung ninyo ako. Kayong mga sundalo, kilala man ninyo ako. Anong kasalanan ko? Bigyan ninyo ako kasi isang ordinansya lang na ginawa ko. Kayong mga Pilipino, mga sundalo, anong ginawa ko? Pitanungin ko kayo. Saan galing ang demanda? Sa Amerikano. O tatapos ganunin ninyo yun. Sir, we'll press this out in the proper forum. Hindi ito, sir. Hindi ito ang proper forum. Wala dyan si... Ganyan yung sinabi niya, we will address this the proper forum. Nung nag-serve yan ng warrant of arrest ng ibang tao at ng ibang address, dyan sa Kingdom of Jesus Christ, yun din ang sabi niya, this is not the proper forum. This is not the time to debate. Whether you like it or not, I will go in. 30 minutes, bahala kayo, papasok ko, sisirain ko yung gate nyo. Ganun siya. Ginawa rin niya dito ngayon kay Pangulong Duterte. Nagpapaliwanag si Pangulo. Sasabihin niya na this is not the proper forum. Tang ina Torre, sobra. Saan ka kumuha ng tigas ng mukha? Yan ba ang pinag-aaralan nyo sa PNPA? Ganyan ba talaga kayong mga taga-PNPA? Ang mga utak nyo ganyan? Akala ko ba sumusunod kayo sa hierarchy? Akala ko ba sumusunod kayo sa mga nasa kapangyarihan? Again, PRD may not be in power, but he's still part of the history. Siya ay presidente ng Pilipinas. Kahit naman si Pangulong Gloria Arroyo, nung nakulong siya, nirespeto pa din naman siya. At tinrato pa din naman siya na presidente. Si Erap, nung nakulong, ganun din. Hindi siya kinulong, hindi siya sinama sa
kulungan ng mga kriminal. Siya pa din ay binigyan ng proper na paraan. Binigyan pa rin siya ng maayos na kulungan. Yung dignidad niya hindi tinanggal sa kanya kahit na nakakulong sila. Pero ito si Pangulong Duterte, ano ba yung kaso niya? Nagnakaw ba siya sa taong bayan? Yung mga sinasabi niyong namatay, putang ina. Yung bang mga namatay, matitinong tao? Yung bang mga namatay, katulad ng mga pinatay ng mga ampatuan ng mga matitinong media? Meron bang ganun nangyari? Wala siyang kaso dito sa Pilipinas, General Torre. Ni walang reklamo sa kanya dito sa Pilipinas. Marami lang mga chismis-chismis, iyak-iyakan dyan sa Congress. Pero inamin na nga niya lahat. Therefore, dapat sinampa na natin yung kaso dito sa Pilipinas. Pero bakit hindi natin sinampa sa Pilipinas? Bakit sa ibang bansa? Bakit tayo pumapayag na yung ICC na pinatatakbo ng mga komunista, doon natin isinuko si Pangulong Duterte? Alam naman natin na lahat ng komunista galit kay Pangulong Duterte. So, ano mangyayari sa kanya dun? Di parang ipinain nyo siya, dinala nyo siya sa mga leon, tapos wala siyang magawa dahil matanda na siya. Sobra naman, General Torre, yung sama ng ugali natin na presidente ng Pilipinas, sasabihin mo, this is not the proper forum. Walang judge dito. Pag-usap siya. Wala nga judge dito, sir. Sobrang bastos, wala nga judge dito. Tinatawag mo na, sir, tapos binabastos mo. Putangin na sobrang, ay grabe talaga. Sagad sa kademonyohan yung asal dito ni General Torre. General Torre, wag kang magagalit ha. Ako nagre-react lang ako dito sa video. And ito yung nakita ko dito sa video na wala kang modo. Wala kang respeto. You are calling him sir pero binabastos mo siya. Plastic ang hayop. Sir, maniwala yung petition sa Supreme Court. Can you ask the Supreme Court? Wala sa pamilya, sir. It's not in my salary grade, please. Wala yun, sir. Please. Nagpi-please pa siya. So yung feelings mo importante, yung sa presidente hindi. Sinasabi nila na meron kaming petition sa Supreme Court. Antayin naman natin. Ang sabi niya, it's above my pay grade. Oo nga. Kapag lumabas yung petition na yun, that supersedes your authority. Actually, yung pagpunta nga ni VP Sara dyan supersedes your authority. Kasi siya yung highest authority dyan sa lugar na yan. Therefore, she should be in control. Pero dininay mo siya. Dito ko nga lang nakita na ang CIDG chief mas makapangyarihan pa pala sa Vice President. Alam mo, huwag naman tayo madalian. Nag-uusap tayo dito. Sabi mo, sir, itong lang, sir, 8:30 na, sir. May hinihintay ako na anak. Hindi, siya. Ako ang humingi ng record. Ang anak ko pupunta dito. Mr. President, hindi darating yun. Kasi hindi mangyayari yun. Bigyan mo ng pagkakataon. Kasi ayaw mangyayari yun. Magdadala ng gamit. Ayaw niyong papasukin. Ayaw niyang papasukin. Grabe, deprivation naman. Abuso naman yan. Hayaan mo lang makita nila ang tatay nila. 80 anyo. Kung gano'n, okay lang. Kung hindi niyo papasukin, make it clear. Yes, sir. Hindi papasukin, sir. Hindi ninyo, ikaw, Yes, sir. hindi mo Upon my orders. hindi mo pinapasok. Yes. Upon his orders, hindi niya papasukin ng Vice President, which is also the legal counsel of PRD. So, ang dami niyang nilabag dito na karapatan. Ang dami niyang nilabag dito. Ito pa lang, abogado ko yan. Anak ko yan. Hindi ko papasukin yan. Vice President yan. So, talagang tinanggalan na nila ng kapangyarihan si VP Sara. Wala na talagang kapangyarihan si VP Sara. So, ganun na ba dito sa Pilipinas? So, ibig sabihin, even if on time, yung Supreme Court nakapag-issue ng TRO, hindi nito i-honor. Why? Because he's just following orders sa mga amo niya na kahit na mali na. Kaya nga sana lang talaga, somebody somebody should act and give this person yung leksyon. Kasi hindi hihinto
ang pagiging diktador, tyranny dito sa Pilipinas hanggat may mga ganitong pulis. Dapat itong mga ganitong pulis hindi binibigyan to ng tsapa. Dapat tinatanggalan to na ini-strip to of everything. Dapat to ginagawa tong ordinaryong tao para kapag sa kanya nangyari yung mga pang-aabuso, naramdaman niya yung pang-aabuso, tapos managhoy siya, walang tutulong sa kanya para ma-realize niya kung ano yung ginawa niya habang siya'y nasa kapangyarihan. Sir, upon my order, sir. Ang sabi ko, ang abogado ko, ang anak ko na babae. They can visit you at your detention center, sir. Please. Sige, sir. Para tapos na tayo. Paano mo na lang? Napapagod na si Presidente, ma'am. Paniwala kayo. Dalawa lang yun eh. Maawa naman kayo sa Presidente. Hindi nga. Dalawa. Napapagod din. Ayun na, ganun pa siya. Maawa na kayo sa presidente, napapagod na yan gago. Sobrang sama ng ugali mo. Maawa ka sa presidente. Presidente yan, tapos gusto mong ikulong. So parang maawa na kayo sa presidente, sige na ipakulong nyo. Sobra, Tore. Alam mo, grabe. Grabe talaga. Alam mo kung, siguro ako ito, personal ko to kung magulang kita, putang ina, kakahiya talaga kita. Kung tsuhing kita, ninong kita, putang ina, itatakwil talaga kita. Hindi ito gawain ng isang totoong patriot. Dito gawain ng isang Pilipino. Kung ganito ang ugali ng Pilipino, putang ina, kinakahiya ko na talaga na Pilipino ako. Kung ito ang magiging mga model citizen ng bayang Pilipinas, nakakadiri ang Pilipino kapag ganyan. Hindi natin deserve lahat ng magagandang bagay kung ganito ang ugali ng mga Pilipino. Dapat talaga sa atin, third world, fourth world, fifth world, dun tayo sa pinaka mahirap, talagang parang mga daga na. Oo, hindi natin deserve yung magandang buhay kung ganito ang mga ugali natin. Kaya ano lang, pabira. Hintayin na lang ninyo yung request. Hintayin ninyo Hindi na mangyayari, sir. Ito will be denied. Ano na mag-i-deny? As you said, Pabira. bakit mo naman i-deny Oo, ang abogado ko, ang abogado ko yung anak ko na babae? Bakit ninyo i-deny? Bakit wala mangyayari, sir? I-tape mo lang, i-tape record ninyo kasi... Ay, sir, ang dami nakabidyo, sir. Ang dami nakabidyo. Oh. I'll go to jail for this, sir. Yes, of course. I'll go to hell also for this. Yes, sir. If I'll go to jail for this, gumaganon pa siya. Alam niya kasi sila yung nasa kapangyarihan And alam niya, he will not go to jail for this because he's just doing what he's told. Sobra talaga ito. Sobrang provocative, sobrang disrespectful, sobrang balasubas. I mean, lahat na talaga na ang sabi ko nga sa'yo, wala akong masabi talaga nung napanood ko tong video na to. Napaisip ako, sabi ko, alam ko merong taong masama, merong taong kriminal, merong taong brutal. Parang more than that Parang mahihiya si Satanas dito kay General Torre. Sabi ko nga, sa inasal ni General Torre dito, mahihiya talaga ang demonyo Mabait pa demonyo sa lagay ng yan, sa inasal nito ni General Torre. Kaya anak, mag-decide ako kung dadating ba ang mga anak ko at kung hindi ninyo pinapasok. Papasukin mo na lang yung anak. Maawa ka na lang para na makausap Kasi na. yung anak... Sir, matapos ito, sir. Papasukin mo. Hindi matatapos ito, sir, pag hindi kayo sumunod. And Napakasimple yung order. allow me to consult my lawyer who is my daughter. Nakatayo lang si Medialdea. Inaresto niya. Bitawan mo ako. Ayaw mo na. Ayan, sir. Bitawan mo na ako. Artist ako. Bitawan mo ako. You have the right to remain silent. Tangina. Everything you say, Power tripping. Pucha, ganyan-ganyan yung mga ganyan-ganyan. Pag martial law, putang ina, wala nang warrant to pares. Wala kang ginagawa, nakatayo ka lang, putang ina, you have the right to remain silent. Anything you say will be used against you in the court of law.
You have the right to get an attorney. If you don't have an attorney, the state will provide you one. Puta ako rin sa ulo ko. So lahat ng pwede kong sabihan ng Miranda rights, pwede kong nang arestuhin. Ito nakatayo lang. Pucha, bigla mong binasahan ng Miranda rights, biglang ikukulong mo. Grabe. And will be used against you in the court of law. You have the right for an attorney. If you cannot afford an attorney will be accorded to you. Do you understand this right? You are under arrest for obstruction of justice, 1829. Obstruction of justice, nakatayo lang. Tangina, nakatayo ang sikip-sikip dyan. Hindi naman maliit na tao to si E.S. Vigjaldea. Walang Diyo naman, oh. Let's go. Okay. Posas, please. Posas. 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 Ali, posas. Akala siguro niya takot sa kanya eh. Oh, walang mantakin mo, walang pulis na nagpoposas, oh. Oh, siya na nagposas, hindi ba? Grabe. Sana. Ay, nako, sabi ko nga sa inyo, when I watch this, nawalan ako ng pag-asa bigla sa bayang Pilipinas because ang may hawak ng kapangyarihan, yung hindi naman, parang alam mo yon, parang kriminal yung may hawak ng kapangyarihan na wala ka nang pwedeng ipaliwanag kasi nga kriminal yung isip, sarado yung isip, wala nang kumbaga wala ka nang pwedeng i-reason out. Nakakalungkot. Ito yung estado ng bayang Pilipinas ngayon, and it is sad to say na this will go on for the next 3 more years or 3.5 more years. Nakakabahala ito kasi syempre tayo, mabatikos tayo sa gobyerno, kaya nilang gawin sa dating presidente, ganyan nga nila babuy-babuyin. What more sa atin na vlogger lang? What more sa'yo na construction worker lang? Sa'yo na waiter? Sa'yo na waitress? Ikaw na tricycle driver lang? Papaano ka magpapaliwanag sa ganitong mga klase ng tao na walang mga puso? Kung ano talaga ang puno, siya ang bunga. Kaya nga, sumikat talaga itong si General Torre sa ganitong mga gawain. Abusuhin yung kanyang kapangyarihan, porket general, tapos ka na, matanda ka na, hindi ka na presidente, magpahinga ka na, kulong ka, lika, arestuin kita. Yung alam mo yun, nakatahimik lang naman yung mga tao, pero aarestuin mo. Alam mo, it's heartbreaking for all of us Filipinos that the person na nagtrabaho para sa ating bayan, naglinis ng pamahalaan, naglumaban sa korupsyon, lumaban sa insurhensya, binigyan ng dignidad ng mga Pilipino, mga OFW, pati ang mga pulis, sundalo, binigyan ng dignidad, ibinalik sa taong bayan yung kalsada. Wala. Ngayon, yung kalsada, pag-aari na naman ng mga kriminal. Paano ba naman? Yung mga general natin, ganito, mga asal kriminal, tapos anong gagawin yan? Magsasampa na naman ng kaso yan. Ang lakas ng loob, magsasampa na naman ng kaso yan. Magdidemanda na naman yan. Oo, kasi nasaktan yung damdamin niya, pero hindi niya nakikita yung actions niya, hindi lang damdamin ng ni Pangulong Duterte at ng pamilya ni Pangulong Duterte yung sinaktan niya, buong Pilipinas. Nakita niyo ba yung simultaneous na pagtitipon-tipon ng mga Pilipino? Grabe yun, mga bossing. Ganon kamahal ng Pilipino si Pangulong Duterte. At wala man tayo sa kapangyarihan ngayon, naniniwala tayo na ang gulong ng kapalaran ay umiikot at darating ang panahon na uusigin din lahat ng mga ito, si Fajardo, si Marbil, ito si Abalos, ito si Remulla, tsaka ito si General Torre. Darating ang panahon na yung kapalaran nila ay iikot at darating ang panahon na tayong lahat ng mga Pilipino maniningil. Pero siguro lahat, sabi ko nga sa inyo, lahat ng mga natin, ng mga galit natin, lahat ng mga inis natin, frustration, sama ng loob, luha, lahat yan, i-reserve natin, lahat yan, ipunin natin. Pinakita ko to sa inyo for you to always remember
na may pag-asa pa tayo. This coming May 2025, lahat ng mga kandidato ng Duterte, yung 10 kandidato ilagay natin dito, yung 10 kandidato ng Duterte, ayan, iboto natin to lahat. Kasama na natin dito si Dr. Erica Mata. Siya yung pang-10. Ayan, si Senator Go, Apollo Quiboloy, De La Rosa, Marcoleta, JB Hinlo, Lambino, Philip Salvador, Jimmy Bondoc, si Vic Rodriguez, tsaka si Dr. Mata, iboto po natin. Tandaan nyo yung mga numero na yan, ilista nyo na po. Lahat ng galit natin, gusto natin makaganti sa pang-aabuso ng gobyernong ito, ilaglag natin lahat ng kanyang mga kandidato para magkaroon ng balanse sa sa gobyerno natin, na hindi lang sila yung malakas. At sana din tandaan ninyo yung mga pangalan ng mga congressman na pumirma. Kilala nyo yan sa mga lugar ninyo, sa mga distrito ninyo. Parang awa nyo na. Wag na nating iboto yung mga yan. Yung kalaban na iboto nyo. Tapos eto na mga mga mahakaliwa, wag na kayong bumoto, o kahit na isipin man lang, sana ipagdasal nyo na din na wala nang makabayan na makabalik sa Kongreso. Kung gusto natin na yung buhay natin maging maayos, kung gusto natin gobyerno natin maging maayos, panuhin na natin to, trabahuhin na natin to. Wala tayong magagawa Sa ngayon, ito lang kaya natin gawin. Magsalita sa social media, mag-post, magalit. Pero wala naman tayong kapangyarihan Hindi rin naman tayo pakikinggan ng mga yan hindi ba? So gamitin na natin yung pinaka-importanting kapangyarihan natin, which is the power to vote. So let us vote for PDP Laban Straight para kahit pa paano magkaroon tayo ng laban sa susunod na na 3 taon ng panunungkulan ni Bongbong Marcos. Kung kung magpapatuloy pa yung kanyang panunungkulan, at least man lang magkaroon tayo ng laban. So, maraming salamat sa inyong lahat. Pasensya na kayo, medyo namamaos pa ako, ubo pa ako ng ubo. Mabuhay kayo, and sana ay hindi kayo magsawa sa pagsuporta dito sa channel natin. God bless us all and God bless the Philippines. Sana ay matapos ng lahat ng ito, at sana ay paggising natin bukas, bagong liderato na. Magandang gabi sa inyong lahat. Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipili kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pagdama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Sa harap ng kamera, walang halong takot. Mga baluktot, lahat kayo'y tutumba. Ang hustisya at totoo, yun lang ang mahalaga. Kahit sinong harang, di kami matitinag. Walang pinipiling kulay, wala kaming kinikilingan. Basta